Isa parating sabihin sa Tagalog, si Jesus, naghahari. 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 Narito ang aming pagsamba, narito ating pagpupuri, narito ating pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Hallelujah! Sabay-sabay sigaw si Jesus naghahari! Let us welcome the Faith Music Manila Worship Team and Choir. Purihin ka, Panginoon. Nais namin maranasan ang ilog na nagmumula sa iyo. Ilog na nagbibigay ng buhay. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Nasasabing nauuhaw sa presensya mo. Di ko na mapipigil ng damdamin ko ito. Nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais kong magbabalik sa presensya mo. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Nasasabing nauuhaw sa presensya mo. Di ko na mapipigil, damdamin ko ito. Ilog ng buhay. Nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais kong magbabalik sa presensya mo.
kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan, kagalakan, kaligtasan, nasa iyo. Kapayapaan, kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan, kagalakan, kaligtasan, nasa iyo. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, paguhin ko. Nais kong magbabad sa presensya mo. Punuin mo ng todo, paguhin ko ako. Nais kong magbabad sa presensya mo. Ganito ang aming kasalan, ganito ang ipagpupuri, ganito ang ipag-aalay, sinisigaw si Jesus, nagaling, nagaling. O sigaw! Ganito ang aming pagsamba, ganito ang ipagpupuri, ganito ang ipag-aalay, sinisigaw si Jesus, nagaling, nagaling. Sabay-sabay sabihin, si Jesus naghahari, si Jesus naghahari, si Jesus naghahari, si Jesus naghahari, si Jesus naghahari. O dalawa pa, si Jesus. O kaya isigaw! Si Jesus naghahari. Ganito ang aming pagsamba, ganito ang ipagpupuri, sinisigaw si Jesus, nagaling, nagaling. Try natin sa English. We are here to worship you alone. We are here to glorify your name. We are here to celebrate your praise. We are here to shout that Jesus reigns. Jesus reigns. All right, shout it out. Jesus reigns. All right, say it out. Jesus
Isa pa natin sabihin sa Tagalog, si Jesus, si Jesus, naghahari. 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 Narito ang aming pagsamba. Narito ating pagtuturi. Narito ating pag-aalay. Sinusigaw si Jesus, naghahari. 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 Hallelujah! Sabay-sabay sigaw si Jesus, naghahari. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po doon sa kanina ating napakinggan, si Jesus ang naghahari or Jesus reigns. Kaya yan, nakita niyo po dyan sa ating screen na iniimbitahan po ang bawat isa na sa paparating po na November 30. Ayan lang po natin para mabasa yan. Sa this coming November 30, gaganapin po ang Jesus reigns. Ayan. Yung NCR po, yan ay gaganapin sa Asiana City Concert Grounds sa Asiana Avenue, Parañaque, Philippines. Pero doon po sa mga nagnanais na makilahok po sa Jesus Reigns, mag-register lamang po kayo. Tama ba si Sir Crisel? Meron na nga bang ilan ang nakapag-register? Kasi ang kailangan din ho natin makita dito is kung ilan ho yung makakapunta para po masabi ho natin kung enough na po yung isang bus or kung may kulang pa para ma-open pa po natin yung registration. Kaya importante po yan. So may mga reminders lang po, no, doon po sa mga nakapag-register na at nagsabi na kayo ay sasama sa ating pagdalo sa Jesus Reign this coming November 30. Yan po yung mga ilang paalala. So bring your lunch and water kasi nga po after po ng ating service, usually natatapos po tayo 11:30 or quarter to 12, alauna po kasi aalis na po yung bus. So parang kung uuwi pa ho kasi tayo, baka hindi na ho tayo makabalik by 1 o'clock. So, pwedeng doon na ho tayo sa church mag-stay at doon na tayo magla-lunch. So, pero sabi nga, di ba, bring your own baon. So, lunch and water. Although meron naman tayong water dispenser po sa ating bahay sambahan. Tapos po, yan, paalala dyan, sabi, departure from Peace of Harvest Christian Ministry or sa ating church ay 1 p.m. And then, ang departure po natin from the venue sa Parañaque po ay 7 p.m. So yun, this coming Sunday, kung may available seats pa po, kasi meron na po tayong confirm na inarkila na bus, kung may available seats pa, makikita nyo naman po ando ng mga kabataan sa entrance ng ating worship hall. So, pwede po kayong magparehistro po doon. Pangunahan po tayo ng mga kabataan, lalo na si Sir Crisel. Tapos, muli paalala, doon po sa magjo-join, lalo na yung naka-join na po last year, ini-encourage po ang bawat isa na isuot po natin yung Jesus Reign t-shirt po natin. Kung di man kayo naka-join last year at kung meron naman po kayong Jesus Reigns na t-shirt, yun na po yung inyong suot. At kung wala naman po, kahit plain white t-shirt kasi para mas press ko rin po. Ayan. Sabi ni Sister Crisel, ayan,
16 na po ang nakapagparehistro o 59-seater po ang bus. Yung 59-seater, kasama na ba doon yung driver? So, 58. So, less yun lang yung 16. Marami pa pong available seats. Ano po yun wala pong bayad ito. So, basta magpa-register lamang po kayo, shoulder na po ng church ang ating transportation papunta at pauwi. Kaya purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At hindi na ho natin yan alalahanin pa. So, sa mga nagnanais po na mag-join, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga kabataan or this coming Sunday, lang po tayo, mag-register lamang po tayo. Kasi kung 16 po yan, marami pa po yan. 16 pa lang po ang confirm na nakapag-parehistro. Sabi po ni Sister Crisel, 59 yung seating capacity ng bus. Aircon bus po yan, yung parang pang tourist bus po ata yan. So, yun po ang po natin. Meron pang 43 slots para makasama, kaya we encourage ang bawat isa na makilaw po sa ating gawain. Purihin ng Panginoon. Yan, muli, bago tayo mag-umpisa, batiin lang po natin yung mga kapatiran natin na naririto. Ang dami-dami nyo na po. Purihin ng Panginoon at muli tayo ay kanyang niloob na magkasama-sama upang magpasalamat, magbigay ng papuri at sa mga awitin na ating napakinggan. I know na some of you sinabayan na yung awitin, tayo nakapagbigay ng papuri at pasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. At higit sa lahat, ang objective ng ating gawain ngayong gabi ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Sabi nga sa ating patuloy na tema ng ating simbahan ngayong taon ay yung matuwid kay Kristo. Sabi nga po sa Aklat po ng Kawikaan 14:34, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. So kung i-relate po natin sa ating kasalukuyang kinakaharap, parang nangyayari nga po dahil sa dami ho ng katiwalian sa gobyerno, sa mga nangyayari po sa ating paligid, na parang na-experience ako ng ating bansa na medyo nandun na, nagdudulot na ng kahihiyan. Yung mga investor parang nagdadalawang isip na sila sa pangyayari, sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Kaya patuloy ho nating ipanalangin. Napakaganda po ng mga aral na i-share po sa atin ni Pastor Archie, na huwag tayong tumigil sa panalangin sa ating bayan kasi andun ang ating Diyos na nakikinig, andun ang kanyang habag at grasya na papakinggan tayo ng ating Diyos. Basta magtiwala at manampalataya lang tayo. Na patuloy natin ipanalangin ang ating gobyerno, na bigyan sila ng karunungang katalinuhan, patnubayan, na maiayos ang lahat, kung ano man yung mga katiwalian, mabigyan ng tamang justisya para mag-move forward po ang ating bansa at muli manumbalik ang sigla ng ekonomiya at yung ating mga foreign investor ay muli magtiwala sa ating bayan. Dahil siyempre, nagahari ang ating Diyos na buhay. Para patuloy din natin na panalangin ang ating bansa, lalo ng mga government officials. Tayo po, yun ho yung isang kontribusyon ho natin na sa araw-araw na dumarang sa ating buhay, isama ho natin sa panalangin ang ating bansa para maging matuwid ito kay Kristo. Amen po ba? Sige po, tayo po dyan. Amen. Purihin ng Panginoon. Yan. So, kanina, nakita natin ang purihin ng Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatiran sa Puray Christian Church. Sila yung mga nauna. Ayan, mga sila yung mga early bird. Ninang Irma, may na uuna na po sa purihin ng Panginoon. At kanina, 5 minutes before, ni-live stream na po natin para nga po maka-join na kaagad yung iba kasi
ilan na rin po yung personal message, nag-ask ng link. Ayan. So kanina, plinas naman po natin yung mga kapatiran ho natin na nakatunghay na ngayon. Andiyan, siyempre si Sir Demalin Narce, yan yung una kanina. Then si Sir Georgie, purihin ng Panginoon. Ganda din si Ninang Irma. Siyempre, pag nakita mo si Sir Demalin, nandiyan din si Brother Marlo. So purihin ng Panginoon. Andiyan din po yung aking sister wife, Sister Jean. Purihin ng Panginoon. At yun din, siyempre, isa sa masigasig na kabataan ng ating simbahan sa Peace of Harvest Christian Ministry, si Crisel, purihin ng Panginoon sa buhay mo. So, coordinate na lang din tayo para malaman natin or makapagbigay din tayo ng update sa mga kapatiran kung ilan pa ang available. So, kanina nga sa message na mayroon 58 seating capacity. So, mayroon pa tayong 43 kasi 16 pa lang ang nakakapag-register. Yan. Nakita din natin dito si Brother Raymart. Natin para yan si Ate Odi, si Sir Rosalie, ayan. Siyempre, ating malapastor sa Puray, pagpalang gabi po sa inyo, Pastor Elmer, purihin po ang Panginoon sa buhay niyo po. Ayan. Ato si Richard Daito. Ano yun, mga kapamilya ni Pastor to. Ayan. Si Sir Danica from Narce family. Sinisip pa ba? Ito si Neil. I think ito kabataan din nata ito ng Puray. So si Brother Bragi, yan, mapagpalang gabi po sa inyo. Kagawad Bragi. Tatanda ko to. Kasama nila dito. Nag-aasikaso dyan sa Puray nung araw eh. Yan si Brother Navarro. Yan. Si Sir Rosalie. Yan. Ang ating ministry head sa panalangin, si Sister Amy, purihin ng Panginoon. Si Sister Joyce, purihin ng Panginoon po sa buhay niyo at salamat sa Panginoon sa buhay niyo at kayo po ay aming kasama sa gawain ito. Ganoon din si Brother Nel Radoban, purihin ng Panginoon. Siyempre, hindi lang tayo local, Hindi lang tayo pang Pilipinas, parang international din po tayo from Dubai. Magandang tanghali po. Sister Aster, kamusta po kayo dyan? Regards po kay Ivan at sa mga sa pamilya Shason. Minsan nakita kami ni Brian po, purihin ng Panginoon. Niloob ni Lord na magkita kami. Yan po sa may SM Marikina. Andito rin yung ating Board of Elder, si Sister Baby, purihin ng Panginoon sa buhay niyo po. Salamat po sa inyong pagsuporta sa mga gawain at sa mga lingkod ng Diyos. Salamat po sa mga maintenance men. Ayan, Sister Maribel. Ito, si Sister Dolores, yung sister wife ng ating mga pastor din sa Puray. Si Brother Neil, nandito rin. Sa kasama rin natin. Nakita ko rin kanina dito si Brother, yung isa sa mga kalalakihan na nasa abroad. Nakita ko rin kanina rito. Si Crisel Radoban, ito yung mga masisigasig na dumadalo ng ating gawain online. Sabi nga, pag napunta ho tayo, mga taga-Peace of Harvest, pag napunta ho sa bundok, sa Puray, hindi ho ganun kadali ho ang signal doon. Pero po rin ng Panginoon, sila ay nakakadalo. Sabi nga ni Pastor Archie, medyo challenge to sa mga taga-Peace of Harvest. Kasi mas marami ang mga taga-Puray na dumadalo rito. Right now, meron na ho tayong existing na 25 viewers kasama natin dito sa ating gawain na to. Ayan. Patuloy na pumapasok. Ayan, si Sister AJ, tama ba? AI, ayan. Si Sister Linda, yung ating ministry head ng mga kababaihan. So last Sunday, nakapag-confirm na po ba tayo sa inasal? Purihin ng Panginoon. At syempre po, sige, bago po tayo dumako sa ating gawain muli, samahan niyo po ako na tayo ay muling umawit ng papuri sa ating Panginoon at patuloy natin na isigaw
at nakita sa ating buhay na ang Panginoong Hesus ang naghahari sa atin. Purihin ang Panginoon. Ganito ang aming pagsamba, ganito ang ipagpupuri, ganito ang ipag-aalay, sinisigaw si Jesus, nagani, o sigaw! Ganito ang aming pagsamba, ganito ang ipagpupuri, ganito ang ipag-aalay, sinisigaw si Jesus, nagani, sabay-sabay sabihin, si Jesus naghahari, si Jesus naghahari, si Jesus naghahari, si Jesus naghahari, si Jesus naghahari. Dalawa pa, si Jesus. O ngayon, isigaw! Si Jesus naghahari. Ganito ang aming pagsamba, ganito ang ipagpupuri, sinisigaw si Jesus, nagani, ay natin sa English. We are here to worship you alone. We are here to glorify your name. We are here to celebrate your grace. We are here to shout that Jesus reigns. Jesus reigns. All right, shout it out. Jesus reigns. All right, say now. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. All right, shout it out. We are here to worship you alone. We are here to glorify your name. We are here to celebrate praise. We are here to shout that Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Isa pa natin sabihin sa Tagalog, si Jesus. Si Jesus naghahari. 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 Ganito ang aming pagsamba, ganito ang ipagpupuri, ganito ang ipag-aalay, sinisigaw si Jesus, nagani, nagani, nagani. Hallelujah! Amen and amen. Jesus reigns. Si Jesus ang naghahari. Sige po, type niyo po diyan, si Jesus ang naghahari. Purihin ang Panginoon. At muli,
Bago tayo mag-umpisa, pagbati po sa ating mga kapatiran, nakita ko po si Mima nakatunghay, maging si Sir Menching, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa kabutihan niya, sa buhay niyo po. Purihin ng Panginoon. Sige po, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito na kami po, Panginoon. Sinamahan niyo po sa aming gawain ito. Maraming salamat sa buong maghapon ng daan. Binigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan, katalinuhan upang magampanan po namin ang aming tungkulin sa buong maghapon, ang aming mga trabaho. At sa oras na ito, Panginoon, truly Lord, the joy of the Lord is our strength. Maraming salamat. Maging sa buhay po, Panginoon, ng mga kapatiran na naririto ngayon, na nakatunghay, na naglalaan ng oras, Panginoon, para po sa gawain. Sa hangarin, Lord, na patuloy ka po naming makilala, makapag-aral ng iyong salita, patuloy na ito ay makapagbigay ng gabay sa araw-araw na aming buhay. Patuloy na lumakas ang aming pananampalataya sa pamagitan ng mga aral na aming mapag-aaralan ngayong gabi. Magihangon yung lingkod, Panginoon. Patuloy po akong lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba at sa inyo lamang po ako dumidepende, tumingi ng karunungan at katalinuhan upang maipahayag ko, Panginoon, ang mga aral mo, Panginoon, na ayon sa iyong katuruan at kalooban. Tuloy po namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, purihin ang Panginoon. At ngayong gabi po sa ating Bible study, ang tema nga po natin, ang katanungan na ating ibibigay ay ano ang dahilan kung bakit mas dakila si Jesus. Sabi nga, ang katanungan ay ano ang dahilan kung bakit mas dakila si Jesus. So, siyempre po, ang sasagot po niyan ang salita ng Diyos. So, ano lang po natin. Yeah. Ayan. So, makikita po natin, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Hebreo 1 hanggang 4. Sabi po dito, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Verse 3, sabi dito, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na mas dakila ang anghel tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. So, ngayong gabi, ang ating tema nga po ng ating pag-aaralan sa aklat po ng Hebreo 1 hanggang 4 ay ano ang dahilan kung bakit mas dakila si Jesus. Inyo po, isinulat ang aklat ng Hebreo para sa mga Kristiyanong nangangailangan ng pag-asa. At sa ating katayuan, lalo-lalo po sa ating bansa, talagang kailangan ho natin ng pag-asa para sa kinabukasan. At yung pag-asang yan, kanino nga ba natin ilalaga? Kailangan nating magtiwala na ang ating pagdurusa at ang pang-uusig na atin o sa kanila nung panahon na isinulat ito ay magbunga ng walang hanggang gantimpala. Marahil ay natukso silang bumalik sa dati nilang mga reliyosong kaugalian o sa ating kasalukuyan, maaring nakita natin, may mga ilan tayong kakilala o maaring nakasama na natin sa simbahan o sa kapatid sa pananampalataya na bumalik sa dati nilang reliyosong kaugalian. Bagamat mataas ang paggalang nila
sa mga anghel, mga propeta, at sa kautusan, maaaring hindi lubos na naunawaan ng ilan kung para saan inilaan ng Diyos ang mga ito. Ipinaalala ng sumulat ng Hebreyo na may isa na higit na dakila kaysa sa lahat ng ito, kundi ang ating Panginoong Jesus, ang kaisa-isa o bugtong na anak ng ating Diyos Ama na nasa langit. Sa buhay natin ngayon, titingnan natin kung bakit mas mabuting piliin ang ating Panginoong Jesus. Higit sa sinuman, anumang reliyon o pananaw sa buhay. Mas dakila ang ating Panginoong Jesus dahil siya ang anak ng Diyos at tagapagmana ng lahat, ang tagapaglikha at tagapagpanatili ng sanlibutan, at ang ganap na larawan ng Diyos. Anong bagay nga po ba? Or ano yung tatlong kasagutan doon sa katanungan nga natin? Ano ang dahilan kung bakit mas dakila si Jesus? Una, si Jesus ay anak ng Diyos at tagapagmana. Ang ating Panginoon ay anak ng Diyos at tagapagmana. Sabi nga po sa Hebreyo 1:2, ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Yan po ang sabi sa verse 2. So, sa atin ngayon, walang kapangyarihan ng isang tagapagmana hanggat buhay pa ang nauna sa kanya. Parang kunyari, sa pamilya, kung ako yung tagapagmana, at buhay pa yung magbibigay ng mana sa akin. Siyempre, usually po pag ganyan, di ba, ang talaga namang nagbibigay ng mana, yung magulang mo, o pwede rin naman pwedeng yung tsahin mo, tsuhin mo, kung ikaw yung napili. Di ba po? Kasi karapatan nung magbibigay ng mana kung sino po yung pamamanahan niya. So, kung ikaw man yung tagapagmana, kumbaga wala pa rin tayong kapangyarihan hanggat nabubuhay yung taong mag-iiwan or magbibigay ng mana sa atin. At hindi pa na ipapasa lalo na pag hindi pa na ipapasa talaga yung pamana. Pero nung isinulat ang aklat ng Hebreyo, ang tagapagmana ay maaaring tumulong sa pamumuno at makibahagi sa kapangyarihang hawak ng pinuno. Naiiba ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng tao dahil may natatangi siyang ugnayan sa Diyos. Kung matatandaan ho natin, nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, natatangi siya. Bakit? Kasi siya yung may ugnayan sa ating Diyos. Kasi nga siya ay anak at tagapagmana. Ang ating Panginoong Hesus mismo ay may kataas-taasang kapangyarihan. Wala na tayong dapat na hanapin pa kung hindi siya. Or wala na tayong iba pang makikita na may kapangyarihan na kagaya ng merong ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa ating binasa ay sa talatang ito, kumbaga ano nga ba ang minana ng ating Panginoong Jesus? At paano nito mababago ang pananaw natin sa Kanya at sa ating sarili? Di ba nga po? Kumbaga siya ang tagapagmana ng lahat. So ano pa nga ba ang paano nga ba mababago ang pananaw natin sa Kanya at sa ating sarili? Siyempre po, kung kinikilala natin ang ating Panginoong Jesus, na siya ang makapangyarihan sa lahat, siya ang tagapagmana ng sanlibutan ito at lahat ng naririto, bakit pa tayo titingin sa iba? Bakit pa tayo didepende sa iba? Kung alam na natin na ang ating Panginoong Hesus ay nasa Kanya na lang lahat. Amen po ba? Ano po yung pangalawa? Si Jesus ang tagapaglikha at nagpapanatili ng sanlibutan. Si Jesus ang tagapaglikha at nagpapanatili ng sanlibutan. Sabi po sa verse 2-3, ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sino po yung nagsabing nagsalita sa atin? Yun po yung Diyos Ama, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak.
Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Take note po, no? Sinasabi po diyan, yan, kung nakikita niyo po yung cursor, sabi diyan, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Nakakalungkot lang kasi nung dumaang bagyo, ang nag-glorify yung ano po, no? Yung Sierra Madre. Dahil daw sa Sierra Madre, humina yung bagyo. Eh, sino ba may gawa ho ng Sierra Madre? Sino ho ba ang may likha ng kabundukan ng Sierra Madre from Quezon up to Cagayan hanggang sa pinaka far north ng Luzon? Di ba po ang Diyos? So dapat ang glory na kay Lord, nasa ating Panginoon, hindi na sa Sierra Madre. Ang dami nga sa social media, ginawan pa ng mga parang artwork, no, na nagsama-sama yung Cordillera, mountain ranges, yung Sierra Madre mountain ranges, sa parang nagtulong-tulong. Eh kung titingnan ho natin, sino ba lumikha doon sa mga bundok na yun? Di ba po? Sino ba ang kayang makapigil ng bagyo? Niloob ng ating Panginoon na bagyuhin tayo ng magkasunod ng almost less than 2 weeks ng malalakas na bagyo. Ang Visayas at Mindanao, ganoon din ang ang Luzon, pero may mensaheng ipinaparating sa ating Diyos, di ba po? Maaring hindi natin ito nakikita kasi masyado tayong nakatuon doon sa bagyo or masyado tayong nakatuon doon sa maidudulot nitong kapinsalaan sa atin o sa ating bansa. Pero nawawala yung focus natin dun sa Diyos na lumikha, na kayang magpatigil ng ulan at malalakas na alon. Diba po? So, sabi nga, si Jesus lamang ang dapat nating piliin dahil siya ang pinakadakilang tagapagbigay ng buhay. Kung nasalba man tayo sa bagyong Tito o nagdaang bagyo, eh hindi Sierra Madre yun. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagsalba sa atin. Siya ang nag-iingat sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Ang problema po sa ating mundong nilalakaran, kung kani-kanino kasi nagtitiwala, hindi na nga nakapaminsala ng ganon na malakas yung bagyo, parang sinisisi pa ang gobyerno, sinisisi pa ang pag-asa, masyado daw kasi or exaggerated na sinasabing sobrang lakas tapos wala naman palang masyadong ulan, wala naman palang masyadong malakas na hangin. Parang sabi nga ng matatanda, no, yung sala sa init, sala sa lamig. Kung malakas naman at hindi na humina ang bagyo, tiyak, meron pa rin tayong sisisihin at sisisihin. Sasabihin natin kasi kinalbo na ang kagubatan, gato ganyan. So parang ngayon pa natin nare-realize na dapat talaga pangalagaan ang kalikasan. Maaaring yun yung mensahe na ipinagkakaloob sa ating Panginoon kung bakit niya niloob ang mga trahedyang ito o ang mga kalamidad na ito. Kasi nga, ibinigay yan sa atin ng ating Panginoon ng may magandang purpose. Pero tayong mga naririto sa lupa, tayong mga pinagkatiwalaan niya upang pangalagaan ito ay hindi natin ito pinangangalagaan. Natatandaan ko po, late 80s, ay kung hindi po ako nagkakamali, Mima, pwede mong patunayan ito. I think 1989 ho namin na ako nakapunta sa Puray at doon ho namin na-acquire yung isang lugar po doon, maliit na lugar po doon. Natatandaan ko po, kahit ho summer, ayan, si Pastor Elmer ang makakapagpatotoo niyan. Kahit ho summer, hindi ho natutuyo yung ilog. Even yung Puray Falls, hindi ho natutuyo. Ngayon ho, pagdating ho ng January pa lang, ang tubig na tumutulo dun sa talon ng Puray Falls or sa Puray Falls, parang gaihi na lang ho yung dami. Pagdating ho ng Pebrero niya, wala na hong tubig. Bakit po? Kasi nga, unti-unti, siguro from the time na nakarating po ako doon, 1989, unti-unti talaga nauubos yung kagubatan. So anumang mga dahilan, siyempre alam naman ho natin na yung pagpuputol ng puno, tapos gayon din yung pagbaha, di ba po? Dati, never nyo hong makikitang magkulay brown. Magkulay brown
tubig po sa ilog po ng ng Puray. Pero ngayon pagdating ng summer, nagiging malumot na siya, tapos dumarating ang time parang kulay putik na, lalo na po pag umuulan. So, yun po. Kaya nga, kumbaga, wala nang iba pang mas magandang piliin kundi ang umasa sa ating tagapaglikha. Alam niyo po, yun yung isang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Meron tayong free will para makapamili, malaman natin, o makapamili tayo kung saan tayo papanig, kung saan tayo mananampalataya. Kumbaga, higit pa ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa kaya nating isipin. Sino man o anuman ang sinasandalan natin para sa pag-asa at lakas ng loob ay isang nilikha lamang. Kung tayo ay umaasa or dumidepende sa kayamanan natin, isang iglap lang, pwedeng mawala yan. Kung hindi man yan mawala, pwedeng ikaw yung mawala. Hindi mo naman madadala sa hukayan. Kung tayo ay dumidepende sa mga tao na kagaya natin, diba? Sabi nga po sa Lumatipan, sumpain ng taong umaasa sa kanya kapwa tao, diba po? So, hindi ho talaga pwede. Kaya tama lamang na ang ating Panginoon ang ating piliin. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Higit pa man sa kapangyarihan niya, sa kaya nating isipin, sino man o anuman ang sinasandalan natin para sa pag-asa at lakas ng loob ay isang nilikha lamang. Wala nang iba pang mas magandang piliin kundi ang umasa sa ating tagapaglikha, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung titingnan natin or batay sa ating talata na ating nabasa, gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At bakit po natin ito nasabi? Sa buhay ko po, talagang maraming beses na sa araw-araw na dumadaan sa aking buhay, sa pamilya namin, talagang masasabi namin na makapangyarihan ng Panginoon. May mga bagay na or may mga problema na nalalampasan na magugulat ka na lang, mamamangha ka na lang, Lord, parang paano namin ito nalampasan? Paano namin napagdaanan itong bagyo ng buhay na ito? Kasi nga, doon ang habag at grasya ng ating Panginoon. Kumbaga, hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan sa anumang mga unos na dumarating sa ating buhay. Basta magtiwala lamang ho tayo sa Kanya, hindi ho sa ating pansariling kakayahan. Ano po yung pangatlo? Ng ating Panginoong Hesus ang perpektong imahe ng Diyos. Si Jesus ang perpektong imahe ng Diyos. Ayan. Sabi po sa verse 3 to po, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Imagine, andun na siya sa tabi ng trono ng ating Diyos Ama. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sino nga ho ba yung pangalan na yun? Yun yung kaninang inaawit natin, si Jesus ang naghahari. Yun ang makapangyarihan sa lahat. Sabi nga po dito ni Ninang Irma, sabi pinapanalangin natin na pahinain o ilihis ang bagyo, kaya tinugon ng ating Panginoong Hesus ang ating panalangin. Purihin ang Panginoong Hesus. Yun, amen. Dapat po, ganun yung karamihan ng mga Pilipino. Ang ating Panginoon ang maitas, hindi mo yung Sierra Madre. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon sa kabutihan niya o yung habag at grasya niya. Kaya sa mga nananalangin, salamat sa Diyos sa buhay niyo, patuloy ho tayong manalangin. Sama-sama ho tayo, sa ating personal na quiet time, patuloy nating isama ang panalangin ang ating bansa. So, ang sabi po dito
Sa ating binasa, ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa sa anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Higit ang ating Panginoong Yesus sa lahat dahil siya ang ganap na kinatawan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Kaya para, kumbaga kung ano ang Diyos Ama, yun din ang ating Panginoong Yesus. Lubos at perpekto niyang naisasalamin ang Ama. Ibig sabihin, nasa posisyon siya ng kapangyarihan at nakakahigit sa sino man. Higit siya sa sangkatauhan, sa mga propeta, at mga anghel. Kung sinabi pong higit, ibig sabihin wala hong kapantay. Wala ho siyang kapantay dito sa mundo. Wala ho siyang kapantay na tao, kundi ang ating Panginoon lamang. Ang mas nakamamangha pa rito ay nilikha rin tayo ayon sa wangis ng Diyos. Bagamat hindi tayo ganap na larawan ng Diyos, hindi tayo ganap na kahalintulad ng Diyos na perpekto na hindi nagkasala at never na nagkasala, at least yung ating wangis ay kagaya ng ating Panginoon. Kaya nga tama lamang po na pag-ingatan natin ang ating katawan. Unang-una, di ba po, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Pero kung ano-ano mga inilalagay natin dito, kung ano-ano mga pagkain ng ating ipinapasok sa ating bibig na pwedeng makasama, or kung ano-ano pa ang mga inilalagay natin sa katawan, butas dito, pabutas doon, palagay ng mga print dito sa braso o kung ano man. Parang sinabi natin na yung templo ng Diyos binabandal natin, di ba po? Parang makakapag-glorify ba yun? Makapagbigay ba ng kaluwalhatian sa Diyos kung yung mismo katawan natin na templo ng Diyos sangkaterba na yung print na inilagay natin? Yung bang intention natin na hindi, kaya ako nilagay dito sa braso yung Bible verse kasi yun yung memory verse ko na nakapag-bless sa akin. Yes, maaring sa atin or sa iyo, ito yung naging turning point kung bakit ka nagtiwala at nanalig sa ating Panginoon. Pero ang tanong, makakapagbigay glorify ba yun? Di ba mas maganda ho yung buhay ho natin nung tayo hindi pa nakakakilala pa sa ating Panginoon at nung tayo nakakilala na, unti-unti tayo binabago araw-araw sa habag at grasya ng Diyos. Hindi ba mas magandang iyon ang makapagbigay kaluwalhatian na makikita ng mga taong nakapaligid mo sa atin? Hindi yung may Bible verse nga ho tayo rito. Tapos makanti lang ho tayo sa karsada, masingitan lang ho tayo, nagmumura na ho tayo. Diba parang yung isang kanta na yung kasabay niya daw sa jeep nagro-rosaryo, nung lumampas yung pumara at hindi siya naibaba sa tamang bababaan niya, nagmumura yung ali. So ganun din ho ba tayo? Parang sabi nga po sa mundo ating nilalakaran, ano ba tayo, banal na aso? Santong kabayo din po ba tayo? Di ba po? Ang mas nakamamangha pa rito ay nilikha rin tayo ayon sa wangis ng Diyos, bagamat hindi tayo ganap na larawan ng Diyos, please, unti-unti nagbabago ang ating buhay. Hindi ho madali, lalo na kung tayo ay aasa sa ating kakayahan na hindi na ako magbibisyo, hindi na ako mangungupit sa trabaho, hindi na ako mangungupit sa gobyerno. Pero kung aasa ka sa sarili mong kakayahan na hindi na ako mabababae, hindi na ako mandadaya, ganito na gagawin ko ngayon, ganito ganyan. Chances are, babalik din mo tayo. Yung simple nga lang na magsabi na, yung simula ngayon, i-monitor ko na yung kakainin ko. Yung simula ngayon, magpapapayat na ako. Diba? Ang hirap nga ako gawin simula ngayon, isang kanin na lang. Every time na kakain ako. Pero, nakaka-one extra rice ka pa rin. Diba? So, kasi nga, dumidepende tayo sa ating kakayahan. Hindi natin pinagkakatiwala sa Diyos. At hindi tayo patuloy na nananalangin na tumingi ng patubay at gabay niya na makayanan natin kung ano man yung mga pagsubok na ating pinakaharap. So tayo po, kumbaga, iwan ko po katanungan sa inyo is, paano tayo namumuhay ngayong alam nating daladala natin ang imahe ng Diyos? At tayo ang kanyang bakas sa mundo. Parang bilang anak niya,
Siyempre, sabi nga kung ano ang puno, yun ang bunga. So, bilang mga anak niya, paano nga ba natin daladala ang imahe ng ating Diyos? Pag Sunday lang ba tayo, nagiging mabuting tao? Pag Sunday lamang ba tayo, nagiging mabait? O pag tulog lang tayo, nagiging mabait? Yung dati ba nating buhay na malayo sa Diyos, patuloy pa rin ba nating ginagawa ngayong nakakilala na tayo? O unti-unti tayong tinutulungan ng banal na Espiritu na unti-unti nating malayuan at tuluyang tumalikod sa ating mga kasalanan at makita ang imahe ng Diyos sa atin. Madaling sabihin na nagbago na ako. Kahit ako, nasasabi ko yan sa sarili ko, nasasabi ko yan na hindi, dati ganito ako, ganito. Pero magugulat ka, baka bukas makalawa, balik ka na naman ulit. Bukas makalawa, iniisip mo pa rin yung mga bagay na nakakapagbigay ng kapintasan sa ating Panginoon. Kala ko ba po na ganyan? Ba't ganyan? Diba po? So, yun, ganun mo natin tignan. Ang sasalamin po kasi sa buhay natin, hindi naman po tayo mismo. Yung mga taong nakapaligid sa atin, yung kung paano tayo namumuhay dito sa lupa, yung testimony natin bilang mga anak niya, yun po ang sumasalamin sa ating buhay. At sa ating mga kilos at gawa, maging sa ating pananalita, mararaman at malalaman or mararamdaman nila na ay, anak nga ito ng Diyos. Kaya muli, recap po tayo. Ang ating tema po ngayong gabi, sabi nga, ano ang dahilan kung bakit mas dakila si Jesus? Una, pinakita sa atin ng aklat po ng Hebreyo sa 1:2 ay si Jesus ay anak ng Diyos at tagapagmana ng lahat ng nilikha. Pangalawa, si Jesus ang tagapaglikha at nagpapanatili ng sanlibutan. Sabi po sa verse 2-3. Yung pangatlo, sabi dito, si Jesus ang perpektong imahe ng Diyos. Wala nang iba. Kumbaga sa verse 3-4. So yan po yung ating naging kasagutan ng ating pinag-aralan sa katanungan, ano ang dahilan kung bakit mas dakila ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ang nangingibabaw sa lahat ng nilikha. Kaya karapat-dapat na tumanggap ng pagsamba at katuparan ng planong pagtubos ng Diyos. Kapag naunawaan natin na siya ay higit pa sa lahat ng ibang pagpipilian, pananampalataya at debosyon lamang ang nararapat nating tugon sa Kanya. Wala nang iba pa. Amen po ba? Yan, purihin ng Panginoon at natapos na naman po tayo sa isang gawain na tayo ay nakapag-aral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng aklat po ng Hebreyo 1 hanggang 4. Sige po, bago po tayo magbigay ng mga ilang paalala pa, tayo po muna ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupupuri, nagpapasalamat sa aral na aming natanggap. Mas lalo po naming maunawaan kung bakit napakadakila ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, sa aklat po ng Hebreyo, Panginoon, na pinakita dito na kung bakit kami dapat sa aming Panginoong Hesus lamang magtiwala, ilagak ang aming pag-asa, hindi sa aming mga kakayahan, hindi sa anumang mga bagay na material na meron kami, lalo na po sa mga salapi, Panginoon. Kundi, ang aming pagtitiwala at pananampalataya ay iangkla lamang namin sa makapangyarihan sa lahat at tagapaglikha ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, patuloy po kaming dumudulog sa inyo at patuloy po na kaming nagpapakumbaba at dumudulog at dinadalangin na sa araw-araw na dumarating sa aming buhay, loobin niyo po, Panginoon, na gabayan kami at patnubayan ng banal na Espiritu upang ang mga aral na aming natanggap ay ito ay aming malakaran patungo sa pagiging matuwid kay Kristo. Makita sa aming mga kilos at gawa at pananalita ang buhay na nagmumula sa inyo. Sa takdang panahon, Panginoon, kami ay haharap sa inyo na may kagalakan at sasalubungin niyo po kami na isang naging matuwid na anak mo.
Lord, sa inyo lamang po kami nagtitiwala at patuloy na iniaangat ang mga panalangin ito sa pamagitan po ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Puri ng Panginoon. So bago tayo magtapos muli, paalala po sa mga nagnanais na sumama sa Jesus Reigns, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga kabataan, lalo na this coming Sunday, kasi yung susunod na Sunday po, November 30 na po iyon. This coming November 23, after po ng service or prior service, mag-register lamang po kayo. Marami pa pong seats. 43 seats pa po ang available based po sa mga nagparehistro. Aircon bus po yan, hatid sundo. From our church, going to the venue, from venue, going back to sa church. So yan po, just bring your lunch and water. Kasi nga po, kung matatapos po tayo ng 11:30 or 11:45, wala na po tayong time na umuwi pa. Baka hindi tayo umabot ng 1:00. Kasi mag-start po yung program ng 2:00 doon po. Tapos, by 7 o'clock, uwi na po tayo. So, paalala lamang po, wear your Jesus Reign t-shirt. Kung wala naman po yung puting t-shirt po, or kung meron pa po kayo nung Peace of Harvest t-shirt po natin, suotin nyo rin po yun. Pwede po. So, prayer meeting, paalala po, everyday, 5 to 6 a.m. Ng umaga. Tapos po, pag Friday naman po, yung night prayer po natin, every Friday, Saturday, and Monday, 8 to 9 p.m. So, salamat po sa patuloy na sumusuporta sa panalangin at gayon din sa nagbibigay po ng financial support para po magpatuloy ang ating gawain at patuloy na mas lumago ang ating mga gawain sa ating simbahan, mapaayos pa yung mga dapat ayusin. Ito po yung ating account number, andyan po yung BPI account, NBDO account, dollar account, at gayon din, andyan din po yung GCash account po natin. So muli, purihin ang Panginoon at natapos na naman po ang ating gawain na tayo ay patuloy na sinamahan ng ating Panginoon. Salamat po sa buhay ninyo. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na gawain. Pagpalain po tayo ng ating mga pangyarihan Diyos. Mahal ko po kayo sa Panginoon. Good night po and God bless. Narito ang aming pasalaan, narito ang ipagpupuri, narito ang ipag-aalay, sinisigaw si Jesus, nagani, o sigaw! Narito ang aming pagsambaan, narito ang ipagpupuri, narito ang ipag-aalay, sinisigaw si Jesus, nagani, sabay-sabay sabihin, si Jesus, nagahari. 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 O dalawa pa. Si Jesus, o ngayon isigaw! Si Jesus, nagahari. Narito ang aming pagsambaan, narito ang ipagpupuri, sinisigaw si Jesus, nagani, try natin sa English. We are here to worship you alone. We are here to glorify your name. We are here to celebrate your grace. We are here to shout that Jesus
Jesus.